Mga kaibigan, mahalaga 'tong pag-uusapan natin, 'no? Mine-maintain ng China yung record na 330 days, 'no, ng armed patrols nila malapit sa pinag-aagawang Senkaku Island dito sa Japan, mga tol. Escalating tensions with Japan, sabi rito sa report, no, warns Beijing to exercise restraint as the US reaffirm its commitment to defend Japan amid rising regional security concerns rooted in a complex historical dispute. Alam niyo, mga tol, bukod dito sa West Philippine Sea na ipinaglalaban ng Pilipinas, no, na inaangkin ng China, meron pa silang ibang mga teritoryong inaangkin tulad nitong Senkaku Island dito naman sa Japan. Alam niyo, mga tol, sa totoo lang, takot ang China na sumabak sa full-scale war. Takot sila doon, mga tol, sa maraming kadahilanan. No? Isa na dyan, mga kapatid, yung natatakot sila dahil malaki ang magiging epekto nito, lalong-lalo na sa ekonomiya. No? Kasi kahit na gaano kalakas ang puwersa ng China, syempre alam nilang hindi nila kakayanin yung magkakasamang puwersa ng Japan, Australia, US pa lang, mga tol, mahihirapan na sila dun eh. 'Di ba? At saka isa pa, mas marami ang warship ng halimbawa aircraft carrier ng Amerika kaysa dito sa China. At isa pa, yung China hindi pa ganun talaga kasubok yung kanilang mga aircraft carrier. Unlike sa US, mga tol, talagang dekada na nilang ginagamit 'yan. Kumbaga, pagdating naman sa mga kasundaluhan, yung mga sundalo ng US, veterano na rin pagdating sa pakikipaglaban, habang sila, mga tol, sobrang napakatagal na panahon mula nung huli silang napasabak. So ngayon, ang ginagamit nilang taktika is laging gray zone tactics. Yun ang ginagamit nilang taktika. Bakit nga naman sila makikipagputukan pa kung kakayanin naman nilang maagaw ang isang teritoryo sa pamamagitan ng ginagawa nilang mga taktika? So takot talaga sila, mga tol. No? Kasi kapag ka nagkaroon ng full-scale war, syempre magkakaroon ng na maaapektuhan, mga tol, yung mga trade, mga kalakalan. Ang China, mga tol, doon umaasa, 'di ba? Yung ekonomiya nila doon umaasa sa mga trade. Syempre magsasara 'yon. So, talagang malaki impact noon, mga kapatid, sa ekonomiya nila. Tapos pwede pa silang ma-sanctions katulad nitong Russia. 'Di ba? Pag na-sanctions ang China, mga tol, alam natin magiging malaki epekto noon sa pangbuong pangdaigdigang ekonomiya. Pero gera nga, 'di ba? Ang pinakamaapektuhan talaga yung ekonomiya nila. Kaya talagang takot sila doon. So sabi rito sa panonoorin natin, US heading towards war with PLA? May question mark yan, ha? Chinese ships roar enter Japan's contiguous zone with autocannons. Well, panoorin natin to. Bigyan natin ng reaction video and commentary. At syempre, samahan ninyo ako, mga kapatid, no? Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At syempre, kung ikaw ay nanonood sa ating Facebook page, huwag nyo kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa mga bago nating kasama. So, etong source ng video na panonoorin natin is mula sa Hindus Times. Yan ang nakalagay, mga kapatid, no? So, huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Lawful patrol or aggressions, no? Kasi kadalasan sinasabi ng China, legal daw, no, naaayon sa batas yung kanilang mga pagpapatrolya. Kahit na alam naman natin, mga tol, na buong mundo kalaban nila pagdating diyan, no? Buong mundo binabasura yung claim nila. Halimbawa, katulad na lang dito sa 9-dash line. Alam nyo, mga tol, kung babalikan natin history, ito, bigyan ko lang kayo ng konting trivia. Nagsimula yon 1947. Nung iginuhit nila yung 11-dash line. Take note, 11-dash line yon, mga tol. 1947. Ginuhit nila yon, yung parang U-shape doon sa kabuuan ng South China Sea. 11 yon nagsimula. Nung 1950, binago nila, ginawa nilang 9-dash line. Binawasan nila yun dito may banda sa may Vietnam, mga tol. Binawasan nila yun. Biruin mo, no, wala silang kinukonsulta na kahit na anong batas. Wala silang kinakausap na kahit na anumang international bodies o international community o international, hindi sila nakikipag-ugnayan doon. Dahil feeling nga nila, mga tol, ano sila? Napakalakas nila, almighty. Basta kung gusto nilang guhitan to, guguhitan nila yan. Ang dahilan nila, dahil sinaunang panahon pa daw, mga tol, nangingisda na doon, naglalayag na doon yung kanilang mga ninuno. Hindi lang naman sila naglalayag doon eh. Napakaraming mga bansa ang naglalayag doon.
'Di ba? So wala talaga silang legal na basehan doon sa inaangkin nilang 9-dash line. Tapos eto, 1982 mga tol, lumagda sila. Take note, lumagda sila sa kasunduan. 1982, UNCLOS. Yun ay United Nation na nagsasaad mga tol na bawat isang bansa merong 200 nautical miles exclusive economic zone at kasama dun sa kasunduan na yun na kailangan mong erespeto yung exclusive economic zone ng ibang bansa. Lumagda sila doon mga tol, pero tingnan nyo, ino-honor ba nila yung lagda nila? Ibig sabihin, ginagalang ba nila yung perma nila? Wala di ba? Nilalabag nila ng paulit-ulit. Kahit na meron pa 2016 Arbitral Award na sinasabing yung 9-dash line ninyo ay walang basehan. 'Di ba? Baseless. Wala kayong matibay na pinanghahawakan na para masabi nyong inyo yan. Wala mga tol, binasura yon, hindi pa rin nila kinikilala. Grabe, 'di ba? So ngayon eto, Senkaku Island mga tol. Japan naman ngayon ang kanilang pinupunterya. China's armed fleet breaks record. 330 days in Japan's claimed waters, no? Grabe, 330 days, no? Lagpas pa mga tol sa isang taon. O tama ba? 335 days. So, 1 year na nga, tama. Tokyo issues maritime warnings, Beijing claims lawful rights, no? Sinasabi nila, meron daw silang karapatan dyan. Sabi lang nila yun. Island standoff escalates, US says it will defend Japan. Sabi ng Amerika. Is this the start of a new Asian power war? No, posible nga ba itong pagmulan mga tol ng labanan? Well, palagay ko hindi. Kasi sabi ko nga sa inyo, hanggat maaari iiwas tong China. Puro gray zone tactics lang ang ginagawa nila. Iba-iba ang paraan na ginagawa nila mga tol. Iba. Pero dun sa talagang labanan ng armas, hindi nila papasukin yan. Alam nila mga kapatid na lugi sila. China has deployed armed Coast Guard. Armado yung Coast Guard nila. Ships near Senkaku Island for 330 straight days. On October 14, 4 Chinese vessels with autocannons entered Japan's Contiju Zone. The Chinese ships were equipped with autocannons, prompting warnings from Japanese patrols. Japanese patrol ships warned Chinese vessels but no territorial waters were breached. Sabing ganon. Well, binabasa lang natin mga tol, yun nasa video. Beijing claims the patrols are lawful under domestic and international law. Ginagamit nila international law. Tokyo views China's actions as a threat to stability, urges Beijing to exercise restraint. So, kayo? Atras kayo. Ito yung Senkaku Island. Ito yun. Strategic waters rising stakes. Japan administers the islands called Senkaku. China and Taiwan claim them as Diaoyu and Diaoyutai. The islands lie between Taiwan and Okinawa in resource-rich strategic East China Sea waters. Matagal ng sakop ng Matagal ng sakop to ng Japan mga tol. Kailan lang naman to inaangkin ng China nung nalaman nilang medyo okay tong lugar na to So napag-iinteresan nila yan. This area has long been a tense flashpoint between Asia's two largest economies and militaries. China increased patrols after Japan nationalized islands in 2012, calling it provocative. China-Japan history shadows today's dispute.
ito. Sabi rito, the dispute is rooted in unresolved wartime history and nationalist sentiment on both sides. So dito daw nag-ugat yan. Dito nagsimula. Japan's imperial past and World War II grievances fuel ongoing diplomatic and military tensions, sabi. Both nation claims historical sovereignty, but no bilateral agreement has been reached. Nationalist politicians use the dispute to bolster domestic support and harden stances. Japan's defense white paper calls China's actions a grave concern and threat to peace. Patrols come amid wider fears of China expanding military reach beyond first island chain. Nagpapalawa kasi itong China eh. Talagang nag-e-expand sila mga tol. Isa na nga dun yung nila itong gusto nilang sakupin yung entire o 90%, almost entire diba ng South China Sea. Bukod dun mga tol, meron pa silang iba pang gusto pang makuha. The US Security Treaty o Treaty with Japan covers armed attacks on Senkaku Island. Meron din pala silang ganun. Alright mga kapatid, so eto na nga, napag-uusapan natin. Etong mga kaganapan na nangyayari. Eto ba'y pwedeng pagmulan ng full-scale war, mga tol, na sinasabi nga natin. No? Alam nyo mga kapatid, yung China, tulad nga no sinabi ko kanina, napaka-dependent nila sa global trade. At yun yung pinaka-maaapektuhan talaga mga tol kapag sumabak sila sa full-scale war. Kaya yan yung pinaka-iiwasan nila. Kapag may gera, mawawala mga tol yung access nila sa global markets, oil, imports at exports, diba? Routes. Halos 30% ng kanilang GDP nila yung nakasalalay mga tol sa exports. Ibig sabihin yan mga tol, isang blockade lang ng halimbawa Amerika o ng mga kaalyado nila ang dumating dyan. Babagsak talaga ekonomiya nila. Yun ang pinaka-iniiwasan nila. At takot silang maulit mga tol. Yung nangyari sa Russia, yung sanctions, yung currency collapse, at yung mga international isolation, yung mga ganun mga bagay na nararanasan ngayon ng Russia. Takot sila dun mga tol, maulit sa kanila yun. Kaya hindi sila papasok sa ganyang klaseng sa kanilang ganyang klaseng digmaan. Kaya mas pabor sila doon sa ginagawa nilang gray zone tactics. No? Anyway mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.